Malaking tulong sa kalikasan pero delikado naman sa kalusugan. Yan ang babala ng isang grupo laban sa naglipa ng reusable tumbler at bottles na may nakalalasong kemikal. Nakatutok si Rafi Tima. Mamaya ba yan? Matagal ng kampanya ng EcoWaste Coalition ang paggamit ng mga reusable water bottles sa halip ng mga single-use plastic bottles na nagkalat sa merkado. Pero pansin ng grupo, kasabay ng kampanyang ito ang pagdami ng mga mamurahing imported na reusable bottles. Kaya minarapat nilang i-test ang kalidad ng mga ito at kung ligtas ba itong gamitin. Ang isang obserbasyon namin, kapag talaga siya ay pinturado o yung merong pintura, ay kadalasan meron itong lead. Yung lead o yung tinatawag natin na tingga sa Tagalog. 2017 pa ipinagbawal ang lead sa mga household paints sa Pilipinas dahil delikado ito sa kalusugan. Pero sa 30 imported na tumblers at iba pang reusable bottles na tinest ng EcoWaste Coalition, kalahati sa mga ito bagsak. Ang makulay na tumbler na ito, 100,000 parts per million ang lead content. Yan yung aming pinakamataas. Ang limit lang kasi is 90 parts per million. Karamihan daw sa mga gumagamit nito mga kabataan. Nakakainganyo daw kasi ang kulay at disenyo ng mga ito. Kapag nahawakan at nagkaroon ng chips ng pintura, paghawak niya sa kanin o sa tinapay ay pwede niyang ma-ingest, no? Kasi nagbabakbak over time. Parang maganda siya ngayon tignan. Ayon sa DOH Disease Prevention and Control Bureau, dahil neurotoxin ng lead, malaki ang epekto nito sa utak kapag tuloy-tuloy ang exposure dito, lalo na sa mga kabataan. It can damage the brain, no, ng bata. Normally, it will affect yung kanyang mental development, no. Mas bababa yung IQ niya, no. Posible din na magkaroon siya ng speech and hearing loss. Kaya naman si Chinky, sinanay na raw ang anak na huwag na mainganyo sa makukulay na water bottles. Yun na lang isipin ng mga nanay at mga tao na mahal pero mas quality, mas matagal mong gamitin at mas safe ka, no? Mas safe yung health mo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.